Tayo mga kapatid, yes Lord God, we praise you, we glorify your name, Panginoon. Sa sandaling ito, Panginoon, pinapupurihan ka namin. At Lord, we invite the Holy Spirit, kayo po ang pumilo sa sandaling ito, Panginoon. At Lord, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Dahil minsan, Lord, mas lumalaki po yung problema at lumiliit ka po sa aming paningin, Panginoon. At Lord, dalangin po namin sa pag-aaral mo ng aming paksa ngayon. Lord, ito ay maging baliktad, Panginoon, na sa iyo kami umasa, na sa iyo kami tumingin sa kabila ng mga pinagdadaanan namin sa buhay. Mga concerns, mga challenges na nararanasan namin, Panginoon. Lord, sa iyo kami tumingin at mas, Lord, tumaas yung perspective namin sa buhay na hindi lamang sa mga temporal na bagay na ito, kundi, Lord, yung tunay na kalooban mo kung bakit mo kami nilikha, doon kami tumuod, Panginoon. Lord, iparinig mo yung nais mong iparinig sa amin sa araw na ito. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, yung mga nais mong ipaunawa. Lord, gamitin mo lamang po ako bilang iyong tagapagsalita, Lord Jesus. At ang makita nila, Panginoon, ay ikaw, ang salita mo na manatili at may isang buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pinapaubaya po namin sa inyo yung aming pag-aaral na ito sa pangalan na Jesus namin po ng tagapagligtas. Amen. No, alam niyo mga kapatid, kuminsan yung iba, mas takot pa sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo. No? Kaya ito po yung pag-aaralan natin ngayon, na hindi tayo mag-alala. No? So, ang ating title ay From Worry to Worship. Sabi mo nga, From Worry to Worship. Mula sa pag-aalala, papunta sa pagpupuri, no, sa ating Panginoon. Ayan. So, meron po tayong tatlong W na tatalakayan ngayon sa araw na to. Meron tayong tatlong points. Yung una nating W na tatalakayan is, worry is worthless. Ano yung sabihin po nun? Ang pag-aalala ay walang kapakinabangan. Ano yung susunod na W? Gumana ka? Okay. Worry weakens faith. Ang pag-aalala ay nakakapagpapahina ng ating pananampalataya. At yung ating huling W ay worry defeats by worship. Alam niyo, itong tatalakayin natin ngayon ay galing sa Sermon on the Mount. Yung Sermon on the Mount, o sa Tagalog ay Sermon sa Bundok. Ito yung pinakamahabang pagtuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at mga tagasunod. No? So, eto siya, ang Sermon sa Bundok. No? Nagtataka ako, sabi ko, bakit kaya ang daming sumusunod sa Panginoong tao? Ba't laging sumusunod sa kanyang mga tao? Ba't nandun siya sa bundok? Nung inaaral ko po ito, kaya pala nandun siya sa bundok kasi gusto niyang magkaroon ng pribadong oras sa kanyang mga alagad. Pero, no, dahil sa kanyang mga katangian, normal na talagang sinusundan siya ng mga tao. Bakit siya sinusundan ng mga tao? Sinusundan ng napakaraming, para magkaroon lang po tayo ng konteksto, kasi ito po ay galing sa Sermon sa Bundok o yung Sermon on the Mount, no? Sabi dito, sinusundan ng napakaraming tao, Panginoong Isus, gaya ng nasaksiyan sa Sermon on the Mount, dahil sa kombinasyon ng kanyang makapangyarihang mga himala, kakaibang turo at pagmamalasakit sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang katanyagan ay hindi lamang nakabatay sa isa, kundi sa maraming dahilan. Ano ba? Bakit maraming tagasunod sa kanya? At sa Sermon on the Mount, marami siyang paksang tinalakay. Ano yung mga paksa niya? Yan po, ang dami po. Pero magpo-focus po tayo sa Matthew 6:25-34, huwag mabalisa. No? Ayan. So, ating title po ulit, From Worry to Worship. Mula sa pag-aalala, patungo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Punta tayo sa una nating W. Sabi rito, worry is worthless. Walang kapakinabangan ng pag-aalala. No? Sabi rito, you worry all day but nothing changes. Kahit mag-alala ka ngayon, nang mag-alala, wala kang mapapala at wala kang magagawa. Walang may tutulong sa atin yan. Ang sabi rito sa verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo mabuhay. O kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ng katawan? Kaysa damit. Pag nakakakita po kayo niyan, no, kung sa English ay therefore, o kaya, ibig sabihin nun may pinanggagalingan po yun at nagbibigay siya ng konklusyon. Ano ba yung sinabi niya sa mga previous verses, sa mga nakaraang verses? Bakit nasasabi yung kaya? Balikan po natin sa verse 19. Ang sabi niya po, sa verse 19, huwag kayong mag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw sa halip. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ano ibig sabihin na huwag kayong mag-impok
ng mga kayamanan dito sa lupa. Ito po, hindi po tayo extreme na sinasabi po natin na masasama po itong pag-iipon, yung resources, hindi po masama po yun. Pero kung uubusin natin yung panahon natin para magkamal ng yaman at doon tayo nakapokus hanggang tayo tumanda at hanggang tayo mamatay, na-miss po natin yung totoong point ng buhay, bakit nandito tayo sa lupa. Why? Bakit sinabi ng Panginoon? Kasi yung mga bagay na yan is temporary. No? Sabi diyan, temporary o pansamantala yung mga bagay na yan. At pag nakapokus tayo sa mga bagay na temporary, ano nangyayari? Nauubos yung ating oras. At hindi natin isasapumuha yung ating purpose. Kapatid, we have a purpose. Hindi tayo aksidente, bakit tayo pinanganak dito, sa mundong ito? Before the foundation of this world, alam na ng Panginoon kung ano yung magiging ikaw. Akala ko nga po dati, magiging artista po ako. Alam, magiging preacher po pala. No, gagamitin po pala ng Panginoon. Pero hindi ko po hinagap sa isipan ko na balang araw gagamitin po ko ng Panginoon. Pero yung po pala ang plano ng Panginoon sa akin. At marahil yung iba sa inyo dito nakaupo, marahil hindi mo pa nakikita yung plano sa iyo, yung pangarap sa iyo ng Panginoon. Panginoon, lumapit ka sa Lord. At someday, alam mo yung mga, lalo na yung mga elders natin dito, sila yung magko-confirm nun, yung gift na yun na meron ka na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At ito kapatid, kung sinabi sa iyo yun, sinabi sa iyo ng mga elders yun, sinabi sa iyo ng mga leaders yun, ng kapatid mo sa Panginoon, sundin mo yun dahil yun ang pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Ito sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan, dahil palang kabataan dito, no? Tama-tama, nandito ako, mga kabataan. Okay? Kasi 21 na po ako, magdidibo na po ako. Biro lang po, pinapatawa ko lang po kayo. Alam niyo mga kapatid, ito sa mga kabataan, pwede mong sabihin, balang araw magiging nurse ako, magiging doktor ako, yan, pwede mong sabihin, magiging engineer ako, magninegosyo ako, magbibusiness ako. Yes, maganda yun. No? Alam mo, yung job mo, diyan ka binabayaran. Pero yung calling mo, diyan ka ginawa. Bakit? Anong sabi? Anong sabi? Your career is what you paid for. But your calling is what you made for. Kung anong ginagawa mo ngayon, trabaho ko, teacher, doon ako binabayaran. Pero alam mo, mas may dakilang calling sa akin ng Panginoon. Kaya ito ko, ginagawa ko to ngayon. At masaya ako na ginagawa ko yung calling na yun. Dahil alam ko, nung bago pa lang ako pinanganak, yun yung plano sa akin ng Panginoon. At masaya ako, nabibigyan ako ng pagkakataon. It's a privilege to serve the Lord at magampanan yung calling na yun. Amen? Kaya kayo mga kapatid, dahil sa mga kabataan, dumating mo sa panahon, maabot ninyo yung karir ninyo at gusto niyo sa buhay, diyan ka binabayaran. Amen. Pero yung calling mo, yun ang tunay mong hanapin dahil yun ang tunay na plano at pangarap sa iyo ng ating Panginoon. Parang ganito, kung ikaw, ano ba, electric pan, gamitin mo ito bilang washing machine. Ano mangyayari? Masisira kasi hindi yan ang design niya. Etong mic na to, gamitin ko itong martilyo. Masisira ito. Bakit? Kasi hindi ito yung design niya eh. Baka yung ginagawa mo ngayon, hindi mo design yan. Hanapin mo yung design na yun. Kasi yung design na yun, yun yung plano sa'yo ng Diyos. Bakit? Kapag hindi mo ginawa yung design para sa'yo, masisira ka. Masisira ka. Kaya hanapin mo yon. Next. Anong sabi dito? Kapag nakatuon tayo sa mga temporaryong bagay, pumapasok sa atin yung pagiging sakim. Sa English, ano sa English yung sakim? Greed. Tama. At alam niyo, pag nagiging sakim tayo, tumataas yan eh. Yung greed na yan. Di ba? Nagiging grade 1, grade 2, tumataas yan eh. Grade 3. Kami dati naman, grade 3 kami. Okay, ngayon nasa grade 5 na siya. Iniwan ako sa grade 3. Tumataas yan. Bakit ano ba yung grade na yan? Nawawala ng pagiging kontento, kaya nababalisa. Anong sinasabi? Baka malugi ako sa negosyo. Di ba? Baka malugi ako sa negosyo. Hindi ako magsisimba. Bakit? Malakas sa linggo, yung negosyo eh. Tama. Nagiging sakim tayo. Ano pa? Baka maubos ang ipon ko, baka wala na kaming kitahin sa susunod. Samantalayin, habang malakas, ano nangyari? Hanggang sa maubos ng oras. Alam mo, may kakilala ako, nanonood ako ng Agri Channel. Ganun pala no, pag nagkakaedad ka. Dati nung pinanonood ng tatay ko yun, yung mga nagtatanim. Dito po kami, ito po si Ka Jerry, nagtatanim po kami. Mo naman ito pinanonood ng tatay ko. Pero nung tumatagal na, ito na, pinanonood ko na, sarap pala mag-farm. At may in-interview doon. Ano may in-interview? Nag-aalaga ng maraming baka.
At dahil sa marami silang baka, nagsusupply sila halos sa buong Pilipinas. At sobrang dami nilang pera. Pero nung in-interview siya, nakita ko meron siya ditong parang nakatakip. Yung pala dinadialysis na siya. At ang sabi niya, ang bilis ng panahon. 70 years old na ako. Ang bilis ng panahon, sabi niya. Alakalain mo yun. Nag-focus ka doon sa mga bagay na dahil of the day, bigla mo sasabihin, bilis ng panahon. Parang walang nangyari. Pero tingnan nyo kayo dito. Di ba? Alam mo, yung oras na gagamit mo sa bawat araw, ginagamit mo para papurihan ng Panginoon. Tingnan mo, ang saya-saya natin. Amen? Amen? O, tingnan mo, di ba? Next. Alam niyo, hindi lang yung mga mahihirap yung nag-aalala eh. At pag nag-aalala, pati yung mga mayayaman. Sa sobrang gusto ko, magkamal ako ng marami. Ito si Adolf Merkel, nung pinag-aaralan ko ito, isa pala siyang businessman sa Germany. Very successful businessman sa Germany. No? Ang kanyang net worth bago siya mamatay is 9.2 billion. Alam mo kung ba't siya namatay? Kasi noong 2008, nagkaroon ng crisis. At ilan sa mga negosyo niya nagsara. Alam mo kung magkano yung kinalugi niya? $7 billion. At dahil hindi niya matanggap ito, dahil yung identity niya, yung pagkatao niya, ay nakaangkla, yung foundation ng kanyang identity bilang tao nakaangkla sa kanyang mga negosyo, sa kanyang network, yung laman ng kanyang bulsa. Alam mo ang ginawa niya? Pumunta siya sa release ng tren at inantay niyang may dumaan na tren at siya ay nagpakamatay. Isipin mo yung angkla ng kanyang buhay ay nakasalalay sa laman ng kanyang bulsa at kanyang ari-arian at kanyang mga negosyo. Isipin mo ha, nalugi siya ng 7 billion. Iminaynos ko, sabi ko may natira pang 2.2 billion dollars. Alam niyo, minultiply ko yung 2 billion na lang sa peso, 120 trillion pesos. Ang laki pa din eh. Tapos siya, alala siya, balisang-balisa siya kasi gusto ko to eh, akin to, yaman ko to eh. Bakit? Ito tatandaan natin mga kapatid. Yung value natin, yung self-worth natin, hindi yung nakalagay sa ating net worth. No? Don't let your net worth determine your self-worth. Sabi mo nga sa katabi mo, do not let your net worth determine your self-worth. Kanino ba nakasalala yung ating self-worth? Sa ating Creator. Tayo'y napakahalaga sa Kanya, kaya nga, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dito sa mundong ito, dumanak ang kanyang sobrang precious na dugo para sa atin. Doon nakasalalay yung value natin sa ating Creator. Pwede ba natin palakpakan yung ating Panginoon? Ngayon, paano natin malalabanan ang pag-aalala na nagre-resulta sa greed o sa pagiging sakin? Anong sinasabi ni Pablo kay Timoteo? Sabi niya kay Timoteo, kung sa bagay daig pa nang namumuhay ng banal at kontento, nasa kalagayan ng mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Amen. Alam niyo, kung minsan hindi tayo mapagpasalamat sa Panginoon. May isang miyembro sa church, lumapit sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, sikip-sikip ng bahay namin. At sabi ng pastor, di ba may mga alaga kang kambing? Ipasok mo, mga 1 week lang. Sabi ng membro, Pastor naman. Sundin mo. Eh siyempre, pastor yun eh. Ang ginawa niya, pinasok niya sa loob ng bahay nila yung mga kambing for 1 week. Sabi ng pastor, pasok mo for 1 week, tapos babalikan kita after 1 week, ilabas mo. Ang ginawa niya, 1 week na, kasama niya yung mga kambing sa loob ng bahay. After 1 week, bumalik yung pastor, nilabas niya na. Sabi nung miyembro, Pastor, ang luwag pala ng bahay namin. Di ba? Minsan kasi hindi natin na-appreciate yung mga nandyan sa ating paligid. Amen. Yung iba nagre-reklamo, aga-aga nagre-reklamo. Alam mo kung ano sinasabi? Ang dami namang labahan. Alam mo, dapat ka magpasalamat. Bakit? Ang ibig sabihin nun, marami kayong damit. Di ba? Amen. Yung iba, di ba yung iba nagre-reklamo? Di ba sabi nung iba? Kagaya ng iba, ng mga babae, ewan ko lang, baka misis ko lang ito, ha? Sabi niya, wala akong maisuot na sandals, pero pag tinignan mo, dami natatawa sila, para nakaka-relate. Okay. Alam mo, sa iba, wala akong sapatos, wala akong sandals. Alam mo, magpasalamat ka. Bakit? Meron kang paa, pwede kang magsapatos. At kung wala ka naman paa, magpasalamat ka. Bakit? Baka yung katabi mo, walang ulo. Joke lang. Okay. Marami tayong pwede pagpasalamat. Yung iba, reklamo na reklamo.
Pero alam mo, marami tayong pagpapasalamat sa bansa natin. Bakit? Sa ibang bansa, bawal sila magkaroon ng Bible. Bawal sila magpuri na kagaya ng ginagawa natin. Amen. Di ba? Sa ibang bansa, nagtatago pa sila sa underground para magkaroon ng Sunday service. At pag nalaman nilang Kristiyano, anong gagawin sa'yo? Papatayin ka, pinaka-worst. Or ikukulong ka. Di ba? Kaya marami pa rin tayong ipagpapasalamat sa ating bansa. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang mapagpasalamat o mukhang reklamador? Natawa, mukhang totoo, reklamador. Okay. Ayan. Sabi dito, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Di ba, kinontra no? Huwag ka mag-ipon ng mga temporary, pero mag-ipon ka ng mga kayamanan sa langit. Ang tanong, paano tayo makakapag-ipon ng kayamanan sa langit? Paano ba? No? Ito gagawin natin. Sabi, gamitin mo anumang resources, pag-aari, talent at oras para maitaas at maluwalhati siya. Use it as a platform to glorify God. Amen. Ito, babalikan natin yung sinabi ko kanina. Hindi po sinasabi na bawal tayo magkaroon ng resources, magkaroon ng mga sasakyan, magkaroon ng mga bahay. Alam niyo, kinukwento ko sa mga anak ko, pag nag-uusap kami, kasi meron po kaming, nagde-devotion kami, nagpe-fellowship kami ng mga anak ko. Alam mo, kinakausap ko sila. Sabi ko, paglaki ninyo, hindi mo sama mangarap eh. Bakit? Binigay sa atin ng Panginoon ito eh. Di ba? Kaya nga merong maginto, para mapakinabangan natin. Di ba? Lahat ng resources, para mapakinabangan natin. Sinasabi ko sa kanila, mga anak, paglaki ninyo, bili kayong farm. Para darating yung panahon, pupunta tayo doon. Ito maganda. Pag may mga fellowship, pagdating sa church, pwede natin paggamit, pwede natin gamitin. Gamitin yung mga resources. Di ba? Gamitin natin yung mga bagay na yun para mag-glorify yung Panginoon. Halimbawa ganito, naabot mo yung karir mo, naging boss ka, naging manager ka, na-promote ka, naging supervisor ka, ano gagawin mo? Gamitin mo yun, use it as a platform para may pahayag ang Panginoon. Bakit? Pag may mga tauhan ka, makikinig ba sila? Hindi. Makikinig. Sabihin mo, may Bible study tayo. Alam mo, nangyari po sa amin sa school namin yan, principal namin, kilala ni Ma'am Carmi, ginamit niya as platform yung biyaya ng Panginoon, naging principal siya, naging superior siya sa aming school. Bakit? Nag-open siya ng Bible study sa school. At nung nag-open siya ng Bible study sa school, maraming co-teachers namin ang umaatin at nakakilala sa Panginoon. May ilan doon, nagbukas pa ng kanilang mga tahanan para sa kanilang Bible study. At ang ilan sa mga doon, umaatin na sa kanilang church. At masayang-masaya ako bakit may mga nakakakilala sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin. Kaya kayo, mga kapatid, lalo sa mga kabataan, maabot mo man yan, naging doktor ka, naging engineer ka, naging abogado ka, naging businessman ka, gamitin mo yan to glorify the Lord. Gamitin mo yan as platform. Alam mo, nung hindi pa ako Kristiyano, hindi ko ma-share ang Panginoon sa mga estudyante ko. Pero ngayon, nung ako, naunawaan ko kaya pala naging teacher ako. Para pala yung mga estudyante ko, hindi ko lamang pala sila tuturuan ng math, ng science, ng English, kundi tuturo ko pala yung gospel, yung mabuting balita na may Jesus na namatay para sa kanila, para tubusin ang kanilang kasalanan at bahalang araw makasama sila sa paraiso. Amen? Ano man ang marating, gamitin mo yan as a platform to glorify the Lord. Amen? At ang sabi dito, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Anong tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Yung ating katapatan, yung ating loyalty. Ang tanong, tapat ka ba sa Panginoon? Ang tanong, loyal ka ba sa Panginoon? Tapat ka ba at loyal ka ba sa Panginoon? Alam mo, ang Panginoon tapat. Bakit? Sa kanyang mga pangako, tapat siya. Bakit? Siya ay nagpapako para matupad lahat ng mga pangako. Amen. Ngayon, inaasahan niya din sa atin yon, yung ating katapatan, yung loyalty natin sa Kanya. Alam mo, meron akong kakilala, personal na kakilala, lingkod din siya ng Panginoon, leader din siya ng church, isa rin siyang preacher, isa rin siyang worship leader. Dumating sa panahon na siya ay nag-resign sa kanyang trabaho. Nung nag-resign siya sa kanyang trabaho, sabi niya, mag-a-apply ulit ako ng trabaho. Pero pag inuperan ako, kahit maganda yung benefits, kahit maganda yung kita, kasi nasa sales siya. Pero maapektuhan yung linggo, at magkakaroon siya ng trabaho sa linggo, sabi niya, i-decline ko. Sipin mo, di ba? Yan ang anak ng Panginoon. Hindi ikaw ang humahabol sa trabaho, kundi namimili ka ng trabaho papasukan. Sabi niya, hindi ko tatanggapin pagka may Sunday kasi maapektuhan yung aking Sunday service. Hindi ako makapag-worship. Alam mo, ito nangyari. Tinawagan siya, natanggap siya. No, nasa sales siya. Mga ilang buwan lang nakita ko, nagdadrive na siya ng sarili niyang kotse. Nagdadrive na siya ng sarili. At kinukwento niya maganda yung kanyang commission. Hindi ko sinasabi to as prosperity gospel, pero
Sinasabi ko to para itaas ang Panginoon na tapat siya sa kanyang salita kasi nakikita niya na tapat ang iyong puso. Amen. Amen? Pwede ba nating purihin ang Panginoon? Ikaw, gano'n katapat? No? Ikaw ba ay papasok sa mga kompromiso? Sasabihin mo, ay, may pasok kasi ako Sunday. Pasok kasi ako Sunday. May gawain, may ano kasi, may negosyo. Katapatan natin sa ating Panginoon. Sabi rito, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Bakit kaya walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon? No? Pinapakita dito yung relasyon. No, ng alipin at ng Panginoon. Ang tanong, kanino tayo nagpapaalipin? Sa mga temporaring bagay ba na to o sa Panginoon? Sino yung Panginoon ng ating buhay? Nung panahon na yon, kaya ka nagiging alipin kasi ikaw ay tinutubos o binibili. At yung bumili sa'yo at tumubos sa'yo, siya yung magiging Diyos mo. At sa panahon natin ngayon, sino yung tumubos sa atin ng kanyang banal na dugo? Kilala natin kung sino ang ating Panginoon. Sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Sabi dito, alam mo, kaya sinabi ng Panginoon yon, kasi ito yung dakilang utos niya eh. Anong sinabi niya? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang una at pinakadakilang utos. Hindi niya sinasabi ito dahil, oy, sambahin mo ko. Hindi. Kasi pag iba yung sinasamba natin, nasisway tayo. Ang eroplano pala, alam mo ang eroplano, lumihis lang ng 1 degree. Di ba? Yung sa kanyang pupuntahan, malayo na yung pupuntahan niya habang tumatagal. Ganon din tayo. Pag mali yung sinasamba natin, darating yung panahon, imbis na mapulfill natin yung purpose na binibigay sa atin ng Panginoon, nasusway din tayo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Para maging tama yung direksyon mo, ako, sa akin ka tumingin. Sambahin mo ako. Pangalawa, nawawala yung pagsamba na karapat-dapat sa ating Panginoon. Yun ang sinasabi sa atin dito. No? Next, sabi dito, hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Hindi natin mapaglilingkuran ng Diyos at kayamanan. Sino ba ang mas priority natin? Ang Panginoon ba o yung mga bagay na ito? Di ba kung minsan, may mga tao na nasa loob ng church, physically present but mentally absent. Ano ibig sabihin? Ano kayang oras matatapos? Magbubukas ako ng computer shop. Okay, magbubukas ako ng sari-sari store. Natatawa yung anak ko Okay. Di ba? Totoo po yun. Gumaganon eh. Kasi nga hindi natin mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Nahahati yung ating puso. Hindi ko pwedeng sabihin sa asawa ko, mahal, pabili po. Okay. Hindi ko pwedeng sabihin sa aking asawa, 99% mahal kita. Pero may 1% na sa... Naku po, kahit mukhang yan, anghel yan, no? Pagka yan, magiging tigre yan. Di ba? Bakit? Kasi kailangan 100% ang pag-ibig sa aking asawa. Ganon din sa ating Panginoon. God is a jealous God. Di ba? Next, ano sabi dito? Alam mo, ito yung larawan na kung saan sumusunod yung tinatawag ng Panginoon. Yung, sige Lord, bagamat meron akong plano sa buhay ko, unahin kita. Sige Lord, bagamat meron akong gusto Lord, mahal ko siya Kaya lang, hindi pala siya Christian. Aray ko. Pero susundin kita, Panginoon. Di ba? Hindi lahat ng pogi, anghel mukhang yan Iba, nagtatago dyan sa kapugian na yan. Okay, bibihira na lang yung mga kagaya namin. Okay? Biro lang mo. Ito, tingnan ninyo Tingnan ninyo kung gaano sila kasunod. Tingnan nyo, tinawag niya si Mateo. Ano ba si Mateo? Ano siya? Yes, very good. Isa siyang tax collector. Maniningil ng buwis. Para kanino? Sa gobyerno ng mga Roman. Kasi sakop sila ng Roman Empire dati. Alam mo, sinabi ng Roman Empire, sige maningil ka, 5 pesos lang. Ang gagawin ng mga tax collector, 10 pesos, 20 pesos. Yung i-remit ko, 5 pesos. Anong masasabi natin doon sa mga collector? Marami silang datong. Si Brother Rod,
No? Mukha lang maraming datong kasi may dating. Okay. Hindi, joke lang. Ito, pinapatawa ko lang po kayo. So, anong ginawa ni Mateo? Si Mateo mula sa kanyang gawain bilang maniningil ng buwis, sumunod si Mateo at iniwan ang marangyang kita at maruruming pakikitungo. Grabe, no? Willing siyang talikuran ng lahat para sumunod sa Panginoon. Sino pa? Tinawag din ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan mula sa pangingisda. Tinan mo sila Pedro, hindi sila ordinaryong mangingisda nung binabasa ko. Kasi meron silang sariling bangka. Ibig sabihin, meron silang fishing line. Sila yung mga negosyante. Pero nung tinawag sila, sabi nga ng Panginoon, ano sinabi sa kanya? Hindi, mula ngayon, hindi lang kayo magiging tagapamalakaya ng isda, kundi tagapamalakaya ng tao. Sila ay, anong ginawa nila? Ang pagsunod sa kanyang tawag ay nangangahulugang iwan ang lahat ng kanilang nakasanayan at pinaghirapan. Grabe, no? No? Ano pa? Ito matindi. Ito isa to sa mga hinahangaan ko pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Si Pablo. Si Pablo ay isang Pariseo. Ibig sabihin, meron siyang authority nung panahon na yun. May authority siya. Meron siyang yaman. Marangya siya. Bakit? Aral siya. Pero kung mababasa mo, yung nangyari kay Pablo, hinahagupit, ikinukulong, dahil sa kanyang pag-share ng mabuting balita, pero tatayo pa rin siya at ibabahagi pa rin ang salita ng Panginoon kahit anong mangyari sa kanya para mag-glorify yung Panginoon. Yun ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa ating Diyos. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Ito matindi, Papayag ka ba? Na kapag ginamit ka ng Panginoon, ito sasabihin sa iyo, Tingnan mo, sinugo ni Jesus ang iniwanan na nila, Ito pa sinabi sa kanila. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdadala ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod o bayong, o tinapay o salapi, o kahit na 2 balabal. Anong pinararating sa atin ng Panginoon dito? Na huwag kayong umasa sa mga material na bagay, pagkus umasa kayo, sa akin kayo dumepende. Sa lahat ng lakad nyo, sa akin kayo dumepende. Kasi di ko po di ba? Pag marami kang pera, ang lakas ang loob mo Pag pumasok ka nga ng mall, parang hindi ka tatabla ng balik at makasagi ka di ba? Okay lang yan, may pambayad ako Di ba? Pero sinasabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng mga bagay na yan. Kasi diyan kayo umaasa Yan yung nagiging idol nyo Yan yung mga nagiging Diyos-Diyosan nyo Sa akin kayo lumapit. Kaya huwag kayong magdadala ng mga bagay na yan. Yan sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo, may papakilala ko sa inyo mga kapatid. I-share ko lang siya. Kasi kilala niya kung sino yung tunay na master. At yung kayamanan o yung resources na meron siya is only a tool to glorify the Lord. Only a servant to glorify God. Siya si Auntie Mila. Itong picture na to, ito ay nung bumalik siya sa US, noong May 2025, sabay-sabay kami nagbakasyon sa Leyte, sa Baybay Leyte. Alam niyo, nakita niya yung tunay na kahulugan. Ba't meron siya ng mga bagay na ito? Nung habang nagkukwento siya sa akin, sabi niya, alam mo, at the age of 19 or 20 yata yun, sabi niya, nakakilala siya ng isang US Navy, sundalo na Amerikano. At alam niyo, nailab sa kanya yun, pinakasalan siya rito sa Pilipinas. At nung pinakasalan siya sa Pilipinas, dumating ang time, dinala siya sa Amerika. At doon na sila namumuhay. Sabi niya, malinaw sa akin kung bakit ako dinala rito ng Panginoon sa Amerika. Alam naman natin na yung Amerika is a first world country. Ibig sabihin, mayaman sila. Mas maraming opportunity doon para kumita ng malaki. Alam mo kung anong ginawa niya? Alam niya kung ba't nandun siya Alam mo kung iipunin niya yung mga lahat ng kanyang pera, sobrang yaman na neto. Pero anong ginawa niya? Sa Leyte, ito isa sa mga churches na kanyang sinusuportahan. Ito yung church sa Sitio Igang. Sinusuportahan niya yung church na yan. Meron pa siyang sinusuportahan sa church sa Sitio Hibunawan. Ako ay nabigyan na rin ng pagkakataon na makapag-preach sa lugar na ito, mga church na ito. Meron pa isa sa Naga, Sitio Naga sa Baybay City, Leyte. Sabi niya, dapat lahat ng ginagawa natin, dapat nakaugat palagi para purihin ang Diyos. Sabi niya, kaya pala ako nandito sa Amerika para mag-support, para mag-provide sa mga pangangailangan sa mga churches. Alam mo, hindi lamang churches, kundi mga tao na lingkod ng Diyos na tutulungan niya. Anong gusto ko iparating? Alam niya kung sino yung tunay na master. Alam niya kung sino yung tunay na Lord.
At yung mga bagay na temporary na ito is ginagamit niya as a tool to glorify the Lord. Ito pa matindi. Sabi niya, gagawa tayo ng swimming pool. Yan. Gumawa siya ng swimming pool. Nagpagawa siya. Nandun kami. Ando yung mga anak ko, yung misis ko. Alam mo sabi niya? Alam mo yung lahat ng kikitain nito, pag kami mga nag-rent, lahat ng kikitain yan, hatiin para dito sa mga churches na to at para sa mga pastors. At kapag may mga gawain at church, anniversary reunion, ipagamit ninyo ng libre. Pwede ba natin palakpakan yung Panginoon? Alam mo, hindi ko ito kinukwento para maitaas si Auntie Mila. Pero, kaya ko sinishare ito kasi tapat yung Panginoon sa aming Auntie Mila kasi nakita yung kanyang puso. Na lahat ng gusto niya, bawat resources, hininga, pawis, pagod, gagamitin ko to glorify the Lord. Alam niyo, hindi naman lahat magiging preacher, hindi lahat magiging pastor. Pero I believe, may purpose ang bawat isa sa atin dito. May purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon. You find that purpose. Hanapin mo yung purpose na yun at ialay mo sa ating Panginoon. Ito sasabihin ko sa iyo, darating yung panahon, hindi ka lugi. Bakit? Ito yung maririnig mo. Well done, good and faithful servant. Welcome to the joy of your master. Welcome to the joy of your master. Yan yung pinakamagandang marinig balang araw. Kasi nagampanan mo yung pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Sabi dito, kaya babalik tayo sa 25. Sabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. In English, worry. What is worry? Ano ba yung balisa na to? Pagkabalisa. Ang worry o pagkabalisa ay kasalanan ito. Kasalanan ito. Bakit? Kasi nagpapakita ito na kawalan ng paniniwala sa Diyos. Sa kanyang mga pangako, sa kanyang kapangyarihang magligtas. Ang pag-aalala ay isa sa pinakamalaking hadlang sa ating paglago sa spiritual. Alam mo, nung binabasa ko to, grabe, ang dami ko ng kasalanan, Lord. Kasi ang dami kong pag-aalala. Kasalanan pala ito, Panginoon. Sa ating patotoong Kristiyano at sa pagiging mabisa ng ating paglilingkod sapagkat ang pag-aala ay isang hakbang papunta sa kawalan ng pananam. Isipin mo ha, nag-worry ka lang, tapos pag tumagal, kawalan na ng pananam, palataya, tumatalikod ka na sa Panginoon. Kinain ka na ng pag-aalala. No? Sabi rito, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Alam naman ng Panginoon to, yung pangangailangan natin. Kaya lang, nung binabasa ko to, sabi ko, kaya pala maraming tao, ang ginagawa ay parang rat race. Alam niyo yung rat race? Takbo ka ng takbo doon sa bilog. Pero paikot-ikot, walang nangyayari. Anong nangyayari? Anong ginagawa ng mga taong ito? Work. Save. Invest sa mga maling bagay. Na tumanda na lang sila, magugulat sila, parang wala naman. Parang walang nangyari. Di ba? At the end of the day, kung hindi ako nagkakamali si Augusto Caesar, sabi niya, pag namatay ako, buksan niyo yung palad ko. Makapangyarihan siya, mayaman siya. Pero pag namatay ako, buksan niyo yung palad ko para may pakita na wala akong nadala. May isang ginto. No? Ganoon din tayo. At alam niyo, sabi nga sa Bible, what profit a man? Sabi ron, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapahamak man ang kanyang kaluluwa? Walang kwenta. Ibig sabihin, mas mag-focus tayo doon sa mga bagay na may eternal value. Amen. No? Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Binigyan na nga tayo ng buhay. Kaya nga nandito tayo ngayon. Tingnan mo, bagamat hindi tayo mayaman, pero tumataba pa nga tayo eh. Nagkaka-crisis, pero parang mas tumataba tayo eh. Di ba? Totoo yun, kasi tapat ang ating Panginoon. Binigyan ka ng buhay. So, ibig sabihin, alam niya, hindi ka niya pababayaan. Alam niya ang iyong pangangailangan. Ano pa? Sabi niya, di ba, mas mahalaga kayo sa pagkain. Hindi tayo parang hayop. Nalalabas yung hayop para maghunting lang na makakain niya. Sabi, masigit ka doon. Ito mga bagay na to, pangmundo to eh. Taasan mo yung perspective mo. Taasan mo yung klase ng pag-iisip mo. Hindi ka nabubuhay dito sa realidad na to. May mas maganda pa dito na dapat mong isabuhay. Ano yung buhay na to? Your purpose. What is your purpose? Gampanan mo yon. Hanapin mo yon.
At sa buhay mo yun. At balang araw, sasabihin ko nga sa'yo, hindi ka lugi. Ito panahon na to, hindi ako lugi. Bakit? Kasi ginagamit ako ng Panginoon. Lord, salamat. More talks. More speaking engagement. Lord, kung ito yung gift ko, papagamit ko sa'yo. Kung sa gobyerno nga ng Pilipinas, pinapagamit ko eh. Di ba? Sa'yo pa kaya na may lalang ng lahat. The Lord of Lords and the God of Gods, the King of Kings. Ako isang alipin mo lamang, Lord. Gamitin mo ko. Saan mo ko gagamitin? At ang sasabihin ko, hindi yung, di ba, pagka ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi kanta mo yung parang di ko yata kaya. Di ba? Anong kanta ng Panginoon pag tinawag ka ng Panginoon? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Sabi dito, ang binhi namang nahulog. Ito eh. Kaya yung iba, sobrang focus sa mga bagay na to. Ano nangyari? Ang mga binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman, hinalin tulad ito sa binhi. No, yung the parable of the sower, o yung paghasik, di ba? Sabi rito, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi nagkaroon ng bunga. Bakit? Kasi hindi nila ginampanan yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya hindi nagbunga. Di ba? Ano pa? Sabi rito, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, yung maaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Tinitingnan dito yung kung sino ba yung pinakamahalaga, yung greater value. Sabi niya, ibon, tao. Ang tawag, ama. Kung ama siya, anong tawag sa'yo? Anak. Di ba? Anak ka. Ibig sabihin, mas mataas yung value mo, mas papahalagahan kita. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung yung ibon, sapat nga yung biyaya ko eh. Pero hindi sinabi na yung ibon, kailangan lang niyang ibuka yung kanyang tuka at papasok na yung bulate o yung pagkain. Hindi sinasabi ng Panginoon gano'n. At hindi rin yung sinasabi sa atin. Pero sinasabi mo kayong mag-alala. Di ba? Kaya ka binigyan kita ng abilidad, ng talento, para gamitin mo yan. Kung marunong ka sa kuryente, gamitin mo yan para kumita ka ng pangangailangan mo. Kaya ka binigyan kita ng pagkakataon na marunong ka magpanday, magkarpentero, kasi bibigyan kita eh. Kaya ka kita binigyan ng karunungan magnegosyo, kasi yun ang abilidad na binigay ko sa iyo para kumita. Sapat ang biyaya ko sa iyo eh. Hindi ito yung analyze ka ng analyze, tapos na-paralyze ka na. Hindi yun. Kundi gawin mo yung nararapat kasi binigyan ka ng talento at abilidad ng ating Panginoon. No? Ano po yung ating title? Pakibasa po ng malakas. From worry to worship. Ito po yung ating second point. Pakibasa po natin. Worry weakens faith. Small faith creates big worries. Totoo po ito. Kapag, di ba yung piso? Kahit maliit yung piso, at itong pader ang Panginoon, pag nilapit mo yung piso sa mata mo, ano mangyayari? Ano malaki? Yung piso, kasi nakadikit eh. Doon tayo nakafocus. So, lumalaki yung ating mga worries. So, sabi dito, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang nakita na kayo ng itsura ng balisa, yung stress? Di ba, pag stress, lapitan natin, mukhang masaya ka usap ko, stress eh. Walang ganun. Di ba? Hindi nakakapagpahaba ng buhay. Ano ba nangyayari kapag stress tayo? Sabi dito, ang pag-aalala ay maaaring makasama sa inyo. Totoo ito. Sabi sa science, sa siyensya, kapag stress ka, depressed, may anxiety, apektado ang physical na katawan. Alam ng Panginoon, kaya sila sabi siya, huwag kang mabalisa eh. Makakagambala sa iyong pagiging productive. Kaka-analyze mo na paralyze ka, wala ka na nagawa. Nakaka-apekto sa paraan ng pakikitungo sa iba. Ang mga stress, yung mga balisa, ano gusto nila? Leave me alone. Gusto ko mag-isa. Huwag mo ko lapitan. Di ba? Ano pa? Nakawin ang kasiyahan sa inyong araw. Tapos, nakita mo pa sa Facebook, uy, lahat sila nakapagdagat na. ako nandito pa din. Lalo pa nadagdagan yung stress. Nakita mo yung kapatch mo nung high school tsaka nung college, nagdadrive na ng sariling kotse, may maganda ng bahay, nasa ibang bansa na. Iba naman ito nangyari sa... Di ba? Stress, balisa, pagkaabala.
Mababawasan ang iyong kakayahang magtiwala sa Diyos. Yan ang epekto ng worry, ng pagkabalisa. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang mabalisa. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan na hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Ang sabi dito, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Ano sinasabi sa atin dito ng Panginoon? Sinasabi dito sa Panginoon, kung kanina hinalintunag tayo sa ibon, ngayon naman, kinumpara tayo na mas greater value tayo, ngayon kinukumpara tayo sa mga damo na mas greater value tayo. Ano ibig sabihin nito? Sabi rito, kung inaalagaan ng Diyos ang ganitong pagmamahal, ang mga panandali, ang ligaw na bulaklak, gaano pa kaya niya aalagaan tayo na napakahalaga sa Kanya? Amen. Ito, sinasabi sa atin, our great worth in God's eye. Sobrang halaga natin sa Panginoon para mag-worry. Alam ng Panginoon ang mga needs natin. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Alam ng Diyos yung laman ng puso mo. Nababasa niya yan. Wala kang maitatago. Alam niya yung needs mo. Alam niya yung needs mo. No? Sabi rito, kay liit ng iyong pananampalataya sa Kanya. Kung sinabi niya ito, hindi siya nagagalit o hindi tayo minamaliit sa ating pananampalatayang maliit. Kundi, marahil ito rin yung tanong niya sa iyo ngayon, kapatid. Marahil yung iba dito sa inyo, nag-aalala din. At ito yung tanong sa inyo ng ating Panginoon. Talaga ba nagtitiwala kayo sa akin? Totoo ba naginiwala kayo sa inyong Ama sa Langit? Marahil yan yung tanong sa atin ngayon. No? Nagtitiwala ka ba sa akin? Kay liit ng inyong pananampalataya. Tinatanong tayo ng ating Panginoon. No? Sabi rito, alam ng Diyos ang ating simula at hangganan. Alam ng Diyos ang ating simula at wakas. Alam niya eh. Kaya alam niya habang ikaw ay nabubuhay, alam niya yung mga pangangailangan mo. Alam niya yung needs mo. At kung alam niya yung needs mo habang nabubuhay ka, saan dapat tayo mag-focus? Saan tayo mag-focus? Alam mo kung ano sinabi ni Pablo sa mga Korinto? Sabi niya, kaya hindi namin pinapahalaga ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sinasabi na mas mag-focus tayo hindi doon sa mga temporaryong bagay, kundi doon sa mga bagay na may eternal value na mapapakinabangan natin balang araw sa langit. No? Ano po yung pamagat ng ating paksa ngayon? From worry to worship. Punta po tayo sa ating ikatlong point. Worry defeats by worship. Ginagapi ang pag-aalala ng pagpupuri sa Diyos. You replace worry by worship. Pinapalitan natin ang ating pag-aalala ng pagpupuri sa Diyos. Sabi dito, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Sinasabi na naman sa atin dito, paulit-ulit ang Panginoon. Ano? Kasi alam niya, yung ating pagkatao na tayo talaga'y nag-aalala bilang tao. No? Sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Hindi niya sinabi dito, alam mo, may makukuha tayong dalawang bagay dito. Hindi niya sinabi na pinangako na bibigyan ko kayo ng marangyang buhay. Hindi yun. Kundi sapat yung aking biyaya para ma-fulfill yung pinagagawa kong purpose sa'yo. Tingnan mo yung mga apostol. Yeah? Hindi naman marangya yung kanilang buhay, pero na-fulfill nila yung pinagagawa sa kanila ng Diyos. At sinasabi rin sa atin ng Panginoon, sapat yung aking biyaya sa inyo. Pangalawa, hindi niya rin sinasabi dito na umasa na lamang tayo sa mundo para pakainin tayo. O kaya, wag nating ayusin yung paghawak natin ng ating mga resources. Hindi yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, I have given you talents, gifts, abilities. Gamitin nyo yan. Diba? Para mag-create kayo ng resources at gamitin nyo to glorify me. No? Sabi rito, hindi ba't ang mga hintil, ang mga nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Ano itong hintil na ito? Ang konteksto po nito, ito yung hindi sumasamba sa totoong Diyos. Tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, mga hintil tayo kasi hindi tayo Hudyo. Pero ang konteksto po nito, ito po yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung sumasamba sa mga banyagang Diyos. Bakit
sabi niya, mag-aalala talaga sila. Bakit? Kasi yung mga Diyos nila, mayroong tenga, mayroong mata, pero hindi nakakarinig at hindi nakakakita. Ako, nakikita ko pinagdadaanan mo. Naririnig ko yung bawat ikbi ng puso mo. Yung bawat iyak mo, naririnig ko. May mga Diyos yung mga hintil, pero kailangan nilang palitan ng damit at kailangan nilang punasan para maging malinis. Pero ang totoong Diyos na sinasamba natin, siya yung tunay na naglilinis sa atin. May mga Diyos sila, kailangan pa nilang bitbitin. Pero ang totoong Diyos natin, siya yung bumibitbit sa atin. Amen? Kaya sabi niya, hindi hintil, hindi kayo hintil, at yan yung hindi yan ng mga Diyos, hindi yan ang Diyos nyo. Ang tunay na Diyos nyo ay buhay. Alam na ng inyong Ama na nasa langit, kailangan ninyo ang lahat ng ito. Grabe, no? Kung tayo nga ako, may mga kapwa ko tatay dito, ang ibibigay natin sa ating mga anak yung makakabuti sa mga anak natin, tama? Anong sabi sa atin, description sa atin? Kung kayo nga masasamang tatay, kasi makasalanan tayo, Di ba? Ibinibigay niyo yung makakabuti sa inyong mga anak, ako pa kaya? Nasa langit. Anong sabi niya sa Mateo? Sabi niya, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya humihingi ng tinapay? O bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Di ba? Alam niya yung ating mga pangangailangan. Kaya ako, tuwing kakausapin ko yung mga anak ko, sinasabi ko, alam niyo mga anak, hindi ako perfectong tatay. Limitado yung aking kakayahan. Pero tinuturo ko sila sa tunay na Ama. Sa tunay na Ama na nakakalaw ng pangangailangan natin, handang makinig sa bawat oras, sa bawat sandali. At yun yung ating Ama nasa langit. Ano? Sabi dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo sa ibang salin, unahin ninyo. Sa English, paborito natin to, di ba? Ano sa English to? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ano sinasabi dito? Bigyang halaga, unahin ninyo. Ang tanong, sinasabi dito, ano ba prioridad mo? Yung agenda mo, yung agenda ng Panginoon. Yung agenda ba natin o yung agenda ng ating Panginoon? Yun ang sinasabi sa atin dito eh. No? Ano yung ibig sabihin nun? Sabi dito, i-priority natin ang agenda ng Diyos at hindi ang sarili nating agenda. Lord, gusto kong maging doktor gusto kong maging abogado, pero ano bang pangarap mo para sa akin? Lord, gusto kong maging engineer Lord, gusto kong pasukin itong mga bagay na to, pero Lord, gusto ko, di ba si Jesus? Nung alam niya na malapit na maganap yung propesya tungkol sa kanya na siya mamamatay sa krus, nanalangin siya Ano sabi niya? Ama, kung maaari, tanggalin mo tong saro ng paghihirap na pagdadaanan ko. Pero anong sabi niya bandang dulo? Pero yung kalooban mo yung matawad. Sabi niya, your will be done. Dumating nawa ang kaharian mo, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Amen. Yeah? Tama ba, kapatid? Yeah? Sabi dito, ito ang mga salita ng mga tao may pinapriority ang agenda ng Diyos sa kanilang buhay. Ano sinasabi ng taong ipinapriority niya ang Panginoon, yung agenda ng Panginoon? Lord, ano pong nais yung ipagawa sa akin? Ako, lagi kong tinatanong sa Panginoon, kung ito yung mga nais yung ipagawa, matupad ito. No? Paano po ako makakapag-ambag sa pagpapalaganap ng inyong karyan, Lord? Grabe, no? Hindi ka na nabubuhay, namamatay ka na sa iyong sarili. Yung sariling, yung dating, sa'yo, yung namomotivate ka na gawin dati, ngayon hindi na. Ang iniisip mo na yung agenda para sa Panginoon. Panginoon, may mga naisip po sa buhay, pero ang kalooban po ninyo matupad sa aking buhay. Yan yung mga taong ipinapriority ang agenda ng ating Panginoon. Pag sinabi natin kaharian, sabi diba, seek ye first the kingdom. Kaninong kingdom yan? Baka ibang kingdom yan. Ang tinutukoy dito ay yung kaharian ng Diyos. Si Jesus ang hari. Kung siya ay ang hari ng kaharian, may pag-asa, may pag-ibig, may buhay at may seguridad. Yung hari ng Panginoon, yung kaharian ng ating Panginoon, yun ang ating sinisik. No? Now, sabi rito, ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Para daw ito bibigyan na sa atin to Pero ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, paano natin masusunod yung kalooban ng Diyos? Saan natin ito makikita? Anong sabi kay Josue? Sabi rito, makikita natin yan sa salita ng Panginoon. Sabi rito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon,
magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. So, ibig sabihin pala, yung design sa atin ng Panginoon, makukuha natin, malalaman natin sa pagbabasa ng kanyang salita. Di ba, pag bumili ka ng bagong cellphone, pag bumili ka ng bagong appliances, anong kasama ng cellphone appliances sa binili mo? Merong maliit na libro, tama? Anong tawag doon? Manual. Bakit may manual? Para malaman po kung paano po gagamitin yung appliances o yung binili mong gamit. Bakit? Kasi pag hindi mo kumisan kasi tayo, di ba? Pag nasira, hindi kasi binasa yung manual. Nabali ko tuloy. Di ba? Tayo din, meron tayong manual. Ano ibig sabihin ng Bible? Bible, may ibig sabihin yan Basic instruction before leaving earth. Basic instruction before leaving earth. Yan yung ating manual. Kaya dapat binabasa. Kaya sabi kay Josue, pagbulay-bulayan mo ito para magtagumpay ka. Yan din ang sinasabi sa atin, pagbulay-bulayan mo nang magtagumpay ka sa buhay. Ang katagumpayan hindi nasusukat lamang sa salapi, sa kayamanan. Kundi ang katagumpayan ay magawa mo ang pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At ang sabi dito, kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas. Tingnan mo inulit na naman ng Panginoon pa, di ba? Pag inuulit-ulit ng Panginoon, napakahalaga nun. Bakit? Kasi alam niya na talaga tayo, talaga mapag-worry tayo bilang tao. Sabi niya, huwag niyong alalahanin. Bakit? Sapat naman yung aking biyaya kada araw. Kaya nga sa Mateo, ano yung tinuro niyang dasal? Ano sabi niya sa dasal? Di ba? Bigyan mo kami ng kakanin sa araw, hindi tayo magpo-focus dun sa kakainin. Bakit hindi sinabing bigyan mo kami ng kakainin sa buong linggo? Ba't hindi sinabi na bigyan mo kami ng kakainin sa buong buwan? Bakit? Kasi ang mahalaga sa Panginoon yung relationship natin. Yung intimacy natin sa Kanya. Na araw-araw tayo nagsusurrender, Lord, wala akong magagawa kung hindi sa pamamagitan mo. Kaya araw akong lalapit sa iyo kasi ikaw ang Diyos na provider ko, your Jehovah Jireh ng aking buhay. Amen. Amen? Yun ang sinasabi sa atin, araw-araw. Lumapit. Naalala ko tuloy yung account sa mga Israelites. Nung nangangamba sila, mabuti pa rin sa Egypt. Nung sila papunta nasa wilderness sila, papunta sila sa Kanaan, natatawaging Israel, di ba? Sabi nila, mabuti pa sa Egypt, nakakakain kami ng masasarap dito. Magugutom kami, mauuhaw kami. Anong ginawa ng Panginoon? Di ba, nagpaulan siya ng yung tinapay na tinatawag na mana. Pero ang sabi sa kanila, magtabi lamang kayo ng pangangailangan nyo sa araw na ito. Tinang ugali ng tao. Anong ginawa? Nagtabi, no? Ay, kailangan tabihan natin. Di ba? Anong nangyari po, Nay? Inuod. Napanis. Bakit? Kasi hindi doon nakatingin ng Panginoon Bibigyan niya naman yun Ang gusto niya ipakita sa akin ka lumapit. Araw-araw sa akin. Hindi dyan sa kakainin mo. Kung minsan pag marami kasi tayo, di ba? Pag marami tayo, ang puri mo, ganito na lang Pero pag wala na, Lord! Wala na. Tama ba? Di ba? Kaya sinasabi niya, sapat ang biyaya ko bawat araw. Lumapit ka sa akin bawat araw. Amen. Alam mo, ito yung pinapakita sa atin ng ating Panginoon. Yung pagtitiwala. Alam mo yung mga anak ko, nung bata sila, grabe yung tiwala at bilib nila sa tatay nila, sa daddy nila. Pag sinabi ko, talon. Yung anak ko talagang hindi magdadalawang isip yan, talagang, tatalon talaga. At ganun yung picture na gusto makita sa atin ng Panginoon Amen. Na pag sinabi niya, anak, talon. Anak, lapit. Anak, maniwala ka. Anak, hindi kita pababayaan. Anak, hindi kita hayaang mahulog Anak, hindi kita hayaang mapahamak. Anak, lumapit ka sa akin. Anak, kasi concern ako sa'yo dahil anak kita. At maganda ang plano ko sa'yo. At kapatid, kung nagdududa ka pa din, may worry ka pa din na hindi kakatagpuin ng Panginoon yung pangangailangan mo. Alam mo ano sinabi sa John 3:16? Alam mo ano sinabi sa John 3:16? Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na ang sino man na hindi mapahamak pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nagdududa ka sa mga bagay na temporary na yan, tingnan mo yung kanyang ibinigay. Tanong ko kayo, kung may anak kayo, bibigay mo ba yung anak mo? Hindi. Ako hindi ko ibibigay anak ko.
Pero siya, ganun niya tayo kamahal. Bakit ang liit ng tingin natin sa Diyos na nagdududa tayo sa kanyang kapangyarihan sa mga kakainin natin, sa isusuot natin, sa iinumin natin. Kung yung kanyang anak ay kaya niyang ibigay, how much more yung ating mga basic needs na yan. Ganun tayo kamahal ang ating Panginoon. Ano application natin? Napakadaling maging abala sa material na aspeto ng buhay. Nais na Jesus na ituon natin ang ating pansin sa mas mahalagang bagay. Ang kanyang kaharian. Kailangan nating unahin ang mga bagay na may pinakamalaking halaga. Mas mahalaga ang mga layunin ng kaharian kaysa sa mga material na layunin. Ang tanong ay kung tayo ba ay nakasentro sa sarili lamang o nakasentro tayo sa Diyos. Hindi maaaring maging hati ang ating katapatan at pagtitiwala sa ating Diyos at Amang si Jesus. Amen. Kapatid, lampakan natin Panginoon. Salamat sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Kaya niyang kaharapin, ibigay ang mga pangangailangan natin. Kasi may mas malaking bagay na dapat nating harapin sa buhay na ito. At yun ay para sa kanyang kaharian. Amen mga kapatid? Sige tayo po tayo at tayo manalangin. Salamat Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita. Lord Jesus. Salamat Panginoon dahil Lord, ganun kami kahalaga sa iyo. Sa kabila na Lord, minsan hindi kami tapat sa iyo. Pero ikaw'y tapat sa iyong mga salita. Lord, sa lahat pala ng nilikha mo, kami pala yung may greater value. At salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa isang makasalanang kagaya namin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa oras ng worry, sa oras ng pag-aalala, ay matandaan namin ang iyong salita na may pangako na hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon. Lord, alam ko, pumunta yung aking mga kapatid na ito, may mga concerns, Panginoon. Meron silang mga dalangin sa iyo. Dalangin ko po nakatagpuin mo, Panginoon. Hindi maiksi ang iyong kamay. Hindi malabo ang iyong mata para makita ito, Panginoon. I pray, katagpuin mo ang mga pangangailangan nila. Mga kapatid, sa sandaling ito, bigyan kita ng ilang saglit. Kausapin mo yung Panginoon. Kung nung mga nakaraan, mas malaki yung pag-alala mo kaysa sa ating Diyos. Kausapin mo siya. Alam mo, hindi ka niya ginajudge base sa iyong pananampalataya. Kundi tinitingnan niya yung puso mo sa ngayon na umaasa sa Kanya at siya yung iyong lalapitan. Sige kapatid, kausapin mo siya. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong mga pangako. Ito yung pangahawakan namin. At wala kami pang lalapitan kundi ikaw. Dahil ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.